tanan. Anaban yung Bible please sa Psalm 92. Ato ning tiwason ang Psalm 92 this morning. So nanata sa ika-146 nga pagtuon sa Book of Psalms, and we are still in Psalm 92. Tiwason nato ni karong kabuntagon. Let's all stand, mag-ampo ta please. Most gracious Heavenly Father, thank you, Lord, for this morning. Thank you for giving us another opportunity to hear a message from the Book of Psalms. Please use me, O God, to deliver your message, and help me, Lord, that it will be done according to your will and according to your plan sa among kinabuhi. Help us, Lord, to receive principles that we can use in serving you. And I pray, dear God, that you will allow us to honor you this morning as we listen to your message, O God. Again, please use me, lend me your wisdom and your boldness. For your glory we pray, in Jesus' name. Amen. You may take your seat, please. The title of this is Flourishing in the House of the Lord, part number 2. Flourishing in the house of the Lord. So ipadayon nato ni mga kaigsunan, og dili gyud ni siya sayop nga magpabilin ka diha sa tingumanan sa Dios kay diha ka paninduton sa Ginoo. And sugod pa na sa panahon ni David, mga igsoon, ang Book of Psalms, mostly ani kan David man eh. So siya mismo, iyang gipadayag mga kaigsunan nga ang iyang desire gyud, one thing. Ingon siya, one thing have I desired of the Lord. Unya, iya jud i-look after. Unsa man na? Nga naa siya sa temple. To dwell in the house of the Lord. And to inquire in His temple. Unya, to behold the beauty of the Lord. Laliman ka na mga kaigsunan. Muna kung wani kag simbahan, ang imo makita ang mga wickedness sa mga tao, mga igsoon, you are looking at the wrong direction. When you come to church, do not look at people. When you come to church, look at the Lord. Listen to His message, not to the gossip of people. We come to worship. So kung mao na imong purpose, pag-anhin mo diri, dili ka magsig-pangitag sayop. Mo-flourish jud ka. Pero kung pag-anhin mo diri, pag sugod pa lang, nakapanaway na ka. Ay mong mata ba, musulirap yun ba? Daghan kay kag makuan, daghan kay kag kanang kuan, makitaan nga di maayo ba? Aw, dili ka mo flourish. Nga naman, di maayo man ka. Flourish de Mayo man, Flores de Mayo. So, di ka mo flourish kay di maayo ang imuhang utok. Wala na in tune. Ang purpose of coming is not with you. Wrong ang imong purpose. Dili ang purpose sa Ginoo mo imong gidala, kundi dili ang imong kaugalingong purpose, mga kaigsunan. So dili gyud nato pwede ingnon ang Ginoo nga flourishing, agbay kung sigsimba. Wa magyud ko ni flourish. Well, kinsa man nagsa sa Ginoo imo. Dili na sa Ginoo, sa na nimo, mga kaigsunan. Alright, puna na tog tulo karong kabuntagon, mga kaigsunan, and we are in number 3. Number 3 is the folly of the wicked. Mo ni kasigaran mahitabo sa mga Kristohanon nga dili nimo ma-enjoy ang kanindot sa Ginoo, dili mo flourish ang imong kinabuhi diha sa presensya sa Dios because of your folly. Unya, pag fully gani atong isgutan, wicked yun na siya. Kaya di man pwede atong inon the folly of the righteous. Ang magbinuang, ang maghimo og mga dili maayo, mga kaigsunan, are always the wicked. Dili ang righteous. So, the prosperity of the wicked is temporary. Their end is destruction. So makita nato, mga kaigsunan, nga nagbalampuson lagi na sila. Uy, nindot lagi na ilang kinabuhi. Huwata. It is temporary.
And sometimes they're trying to appear successful. But deep inside, ang problema, mga kaigsuunan, perting grabiha. Distraction. Di man nato kinahanglan i-fake ang victory. To become real, mga igsoon, is better than hiding the truth and appearing okay in the eyes of people. Kaya ang Ginoo nagtan-aw, kita magyud siya. Unsa man ka, hindi man ka honest. Wala kung guol ka, di ipakita nga guol ka. Pero ayaw pabilin diha, kaya di man na maayong, sige na lang kag mugot, sige na lang kag kanang guol. Gikantahan na ka anang Apo Hiking Society. No, nakadungog na ka, nakasimangot ka na lang palagi. Parang ikaw nang nagmamay-ari ng lahat ng sama ng loob. Ang mukha mo ay hindi maipinta. Nakalimutan mo nang tumawa. Sumasayad na ang nguso mo sa lupa. Nalimad ka ng kantaha? Unya, ni-claim ka nga Christian ka, dili maayo. Let the wicked be sad, but let the righteous, let the Christian be happy. Because in the Lord, mga kaisunan, we have everything. No, ayog kopyaha kung unsay mga desire anang mga tao sa kalibutan because their end is destruction. Klaro kayo nang gikuan sa Bible diha. Psalm 92, 6-7 and verse number 9. Digyan nato ni sila kopyahon. Ingon sa verse number 6, a brutish man knoweth not, neither doth a fool understand this. Usa di nila masabtan ang pulong sa Ginoo. Now, if you cannot understand the Word of God, you cannot be joyful. You cannot flourish in the presence of God. Dili ka pwede magmalampuson kung dili ka kasabot because the Word of God is the instructional book for the believers. So kung dili ka kasabot sa instruction, how can you do it right? How can you accomplish things for God? So walay accomplishment, walay changes, wala kay mahimo nga nindot. Kay naa raman ang instruction sa pulong sa Ginoo nga dili nga ang imong kinabuhi mapariha sa usa ka buang-buang. Nga buhaton bisag way kapuslanan. Without the Word of God, ang atong kinabuhi is miserable. Mess up, mga kaigsunan. Now, ang problema, klaro kay gingon sa Bible, kaning mga wicked, di kasabot, kaning mga wicked, dili makakita. Di sila makaibaw ani. So, ang pangutana, wicked ba di ay ka? Why can't you understand? Gideclare naman sa Bible nga ang wicked, di gyud kakita ani, di kasabot. But why there's a lot of believers today cannot understand what the Bible says? Even the simple request of the Lord, dili lagi kasabot. So, ari na to, tanawon mga kaigsuunan, dungol ang mga Kristohanon karon. Nakadungog pero nagpabungol-bungol. Mo na'y pinakalisod tudluan. Kaya di mga kaibawag na bungol ba yun? Nakadungog pero baliwa ra ba? Atong palabay lang ang instruction sa Ginoo. And that is why di nila to madawat mga igsoon ang panalangin tungod kay wala man nato gi-aksyonan ang atong nadunggan. Kay wala man nato gi-internalize, wala man nato gitanom gyud sa atong kasing-kasing ug ato yung gi-claim mga igsoon nga this message is for me. Unya ang mahitabo ani sa unahan, mura na jud ka og kanang foolish, masuko na ka kung sigihan kag ingon. Masuko ka. In verse number 7, when the wicked spring as the grass, di ba, may lampos, and when all the workers of iniquity do flourish.
It is that they shall be destroyed forever. Tugutan sa Ginoo nga mo flourish sila. Tugutan sa Ginoo nga mo lampo sila. Tugutan sa Ginoo nga mo nindot ang ilang kinabuhi. Now, dira mga believers uban, masuya adtong mga wicked. And that is why you are trying to copy what they do. Nakalimot ka nga ang Ginoo mo panalangin nimo kung imo lang ibutang imong kaugalingon diha sa kung asa ka gisugo sa Ginoo. So sa sige nimong kinopya mga kaigsunan atong mga tao nga dili iya sa Ginoo. Nalayo na inuong ka sa buluhaton sa Ginoo. Di ba? Ang kalibutan mo na imsig pangupya sa Ginoo. Kanang networking, mga igsoon, originally, naaman na sa Bible. Mo man na exactly ang gibuhat ni Christ. Ninaog siya diri, nagpili siya og 12. Pero nagpili siya og 12 because he want to win the world. Now, pangutana, di ba niya kaya nga mutingog nga ang tibok kalibutan makadungog? Pero nga nung nagpili raman siya 12. Nga naman, because he want people to involve. He want people to be blessed. He want people to understand how to love and how to care. Kaya minsan sa kaluwasan, gugmaman. Mao na nga ang mga Kristohanon nga magbandidaugon, ang mga Kristohanon nga nag-flourish diha sa presensya sa Ginoo, those are the Christians who knows how to love, who knows how to care. Kaya kung ikaw mahigugmaon jud ka sa tinuod lang, ang ebanghelyo mo imong hinagiban mga igsoon. Ang ebanghelyo tamis kaayo, precious kaayo sa imong pananaw. Pero di ka kay bawo mahigugma, kapuyaan sige. So win. Ikadungog nimo kanay maluwas diha, wa jud kay kalipay. Pangutan na gud na imong kaugalingon. Naa ba kay kalipay sa dihang naitaw nga nidawat sa pulong sa Ginoo? Di ba? Unya pagkauman, nidawat ti manuno pud ni. Naunsa ka? Mahadlok kag responsibility. Mura ka sa dihang namabdo si mong asawa piting sukuan nimo nganong wa man ka nag-inom og pills. Problema na pud ni. Anak problema. Ang uban gani kasigig ampo mga kaigsunan. Pero ikaw nagproblema ka kay namabdo sa imong asawa. Asa naman ang imong una-una? Unya wala ba gyud matawag nga accidental nga pagkamabdos? Mutuo mo ana nga nay aksidente nga nahimugso. Daghan ba gipanlabay? Daghan gipanglabay nga naapay pusod mga kaigsunan. Nga naman, kay para nila, wala nila gikinanglan, wala nila gipangayo. Di ba guna pwede mahimong sayop, kay ang Ginoo may mag-umol ana sa tiyan? Ang Ginoo may mo alaw nga mahimo na siyang bata? Nakuha na ito mga igsoon? Unya atong i-reject, atong i-disregard ang kabubuton sa Ginoo. Amo na mag-rejoice ta, nga naay kabataan. Because the foolish we look at differently. Problema nila, para nila problema ang mga bata. Una sa tanan, kiatan. Murag wa po ka ni agi diha. Sigig pangguba. Di masugo. Bata god. Mura nag rayna og hari sa imong balay. Halos ang kanang imong oras ginasuyop anang bata. Di pwede biyaan kay basig matagak. Unya inighilak di ta kasabot ato pang kanang atong utok ba ato pang kanang hubad-hubaron kung unsa iyang gusto kay ngano ang words niya dili masabtan. Na si Luis karon perting tabiana pero ang iyang words wa man gyud ko ano sa maning language. Blah, 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 blah.
Nya usahay siya na kita siya sa gunsa makarton, kanang card or cellphone, yun na ba? Nakalakaw na siya. Bla 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 bla. Bla 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 bla. Nya usahay iyang bla 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 bla. Magyaw-yaw. O niya, maklaro na ang primero. Daddy. La 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 la. Di masabtan ang bata. Para nato mga kaigsunan, they are useless. But for God, they are treasures. They are God's heritage. Important creation of God. Kay sila ra ang tinuod nga nag-worship sa Ginoo bisan bata pa sila. Pagkadako na, musuki na sa Ginoo. Manay pinaka-tinuod yun, mga igsoon nga makita na to. We embrace foolishness in our life. Look at verse number 9. For, lo, thine enemies, O Lord, for, lo, thine enemies shall perish. All the workers of iniquity shall be scattered. All the workers of iniquity. So ibutan na to sa simbahan. Pwede ba ang Kristohanon makahimo og mga kasalanan? Kung sa'y may tabo sa mga Kristohanon, scatter. Mga wagtang lagkalit. Mga lagpot lang og kalit. Mao na makabantay ta mga kaigsunan ang mga membro nangawagtang man o naay something wrong ana. Mao na pugong gyud mo. If there's something wrong, pugong gyud mo para di mo masakpan. Ay gyud mo kalagpot. Pero malagpot yun nga na hinumdumisad. God is a merciful God. Kay kung atong butangan og ipatent na to ba, kung ang Kristohanon sa diyang masipyat, ato na nang markahan, ipatent na to, ang ingon ana, labaw patas Ginoo. Nga ang Ginoo ka nang welcome man. Di ba? O tingali mawa atong trust, pero wag itay katungod mga kaigsunan nga atong trangkahan ang portahan kay naay manood nga di ta ganahan. Ing ana ka grabe ka lisod ang pagpastor. Kay nga naman ay manood nga di ka ganahan ba? Di man nimo pwede abugon. Pero ang mga membro kung di ganahan sa pastor, pwede ra nila i-reject, i-disregard. Mangita sila laing pastor. Pero ang pastor, mga kaigsunan, di magyod. Mubarog magyod sa pulpito. Di man mangitag laing pulpit. Nakuha na to. Kay parehar magunig pamilya god. Kung di ka kauyon sa imuhang kauban sa panimalay, di ka pwede mangitag laing panimalay para ato ka dito manimuyo. Sayop man na. Di man ta kapili, anak, mga kaigsunan. Kung asa ka na himugso, di ka kapili. Moro siya na sa simbahan. Kung asa ka na saved, asa kagiad sa Ginoo, di juga kapili yun. No? So, kung sundon na to ang mga wicked, enemies may tawag anak nila, they will perish. Muna, may tabo sa mga Kristohano, yung nagsunod-sunod sa kaaway, ma-perish og apil, ma-scatter og apil. So, kita nga mga Kristohanon, ang giprepare sa Ginoo nga panalangin is pangmatagalan. Durable riches. Now, if you are going to follow the wicked, short time rana. Short-lived success without God is ultimately meaningless. Kung sa may meaning, anang nilampos ka pero dili dayto siya mulungtad og dugay. Diba? So, sa man siya pananglitan. Nakadawat ka, one day millionaire. Dili siya sulid ba? Muna nga, kinanglan, ang makaingon ka nga, sulid ni siya, imong i-own. Di ba? Kadaghan mga empleyado, mga kaigsunan nga, malipay kay sila, pagpakan sila, partihan sila, kay nga naman, dakong sales karon, kag kinsang sales. Kag kinsang sales sa empleyado? Sila'y nakahalin. No, sila'y nakahalin.
pero kang kinsa ang halin. Unsay ihatag sa mga empleyado, lechon. Partihan na mga empleyado, niya pagkahuman ang tag-iya mo, wag tang dayon. Sige, lingaw-lingaw mo diya. Siya dito, galingaw-lingaw nag-ihap sa kita sa mga tao, nga iyang gilawgag lechon. Pero ang mga tao, di yun ka-realize na, nigan boss, no? Generous kayo, di man ka, partihan ta. Pero ang wa nimo na sayri mga kaigsunan, ang imong napasud, labaw pa sa imong gikaon. Kaysa may magunahuna, anak. Walay mo kaunahuna, ano eh. Mao na nga, kanang short lang yun, short. Ikaw rin sa lechon, gutom naman sad. Balik naman sa ka sa noodles. Balik na sa ka sa buwad. Balik na sa ka sa, di ba? Maka-Jollibee lang, magsweldo. Nooy man ang empleyado mga kaigsunan. O karon, nagmahal ang palito nun, kaysa may apektado na yun. Ha? Ni mahal ang fuel kasi may apektado na yun. Ang nagsalig sa minimum wage. Ang nagsalig sa 50-20, 15-30. May apektuhan na yun. Kaya nga naman, di man na musaka na yun. May natuog simultaneous. Inigsaka sa presyo, automatic, musaka as wildo. Di man. Mabilin man. Manaka na tanan mga igsoon. Tigyon, musaka ng sweldo, gaya kay go. Diba? Nya, magsige bagot-bot. Aw, gahit mo kag ko. Ay, nalang bagot-bot diha. Do something. No? Para nato mga Kristohanon, ang atong kayamanan naagyod sa kamot sa Ginoo. And it is durable. Mabilin pa nato sa atong mga kaliwatan. Ingon ana siya kanindot. Number 4. The triumph of the righteous. So, samtang ang wicked, binuang ra iyang kinabuhi, ang righteous, mga kaigsuonan, magmalampuson. God strengthens and refreshes His people, giving them victory and renewal. Asa man ta mag-renew? Renew ta diri sa pulong sa Ginoo. Depende na nimo mag-renew baka. Nakasabot ta? Pero kung dili nimo i-renew ang imong spirit mga kaigsunan, madakpan ka pirmi ni Satanas. Pareha ra sana sa imong lisensya. Pwede nimo gamiton basta di lang ka madakpan. Pero madakpan gani ka, dakpan jud ka. No, wakay lisensya expired imong permit. Expired tanan ba? Agoy madakpan ka, matimingan ba? Alabi na motor kay diyo chikaapon mo. Arang-arang ni mga four wheels kay di man na nila basta-basta parahon ang four wheels. Pero kaning motorsiklo, abisag maupay pagparinyo nimo. Mandatory. Pakita lang ang lisensya. Muna daghan kay badakpan anak mga igsoon kay kaning motor usahay kanang murag mapasagdan ba? No? Unya, labi na kanang lain mo gamit. Unya, wala na to girinyo, nya gigamit lang way pananghid. Madakpan damay ang motor, luoy kayo. So, ang righteous mga kaigsunan, lahi ang iya kinabuhi. Na ay triumphant. Kay ang Ginoo mo'y mo strengthen, ang Ginoo mo'y mo refresh sa iya mga katauhan, o gitagaan sa Ginoo mismo og guide, which is the Bible, to lead us into victory and dili ta mag-renew. Kay ang yawa, gasigi nagplano, mga igsoon, asa kanya litagon, asa kanya korneron, para di ka kalihok, di ka kapangalagad si Ginoo. So once na makupta na ka sa yawa, makakita pa ba ka og triumphant sa imong kinabuhi? Wa na. In verse number 10 to verse number 11, tanawa, pag naata si Ginoo ha, English Bible, verse number 10, But my horn shalt thou exalt like the horn of an unicorn. I shall be anointed with fresh oil. Ang kanang horn sa unicorn, it symbolizes victory. Kita mo anang kanang kuan, kanang knight, mga kaigsunan, nga magsakay kabayo, niya magsugat sila ba? Magsugat. Unsay tawag ana? Nga duelo. Duelo sa kanang bangkaw.
Pag mo down ganina, sigurado nakampildi. Pero kung nindot gani kayo og kuan, kanang sulid kay ba? Dili straight, kinahanglan anak gyud na. Labi nagmaigo diri. Kanang pinaala ang imong bangkaw mo ginay sigurado. Unya nakalak diri sa imong kilid. Amura pug kung kamao ba? Nakakita lang kugod. Pero nag-ana ang imuhang kuan, aro, aggoy wala gyud. Ang unicorn is victorious. It is a sign of victory, mga kaigsunan. So, ang atong horn is like a unicorn. Padung sa kadaugan. In verse number 11, mine eye also shall see my desire on mine enemies, and mine ear shall hear my desire of the wicked that rise up against me. Nung kabantay mo, si Apostle Paul, mga kaigsunan, giplanuhan og dautan. Katong patyon siya ba? Kinsay gigamit sa Ginoo? Kinsay gigamit sa Ginoo para ma-save siya? Bata. Bata, mga kaigsunan. Ang iya pag-umangkon. Anak siyang igsuon nga babae. Nakadungog, na-overheard lang ba? Gipaybaw din si Paul. Paul, tiyo. Ano lang bisayon? Tiyo. Call na call. Ayaw adto call kay nagplano silang patay nimo. Mao ni ako nadunggan. So ang gibuhat ni Apostle Paul, mga kaigsunan, gipasa ra sad niya sa head sa kanang centurion. Gipakuyugan, gipaadto didto sa chief. Pagkaninduta, mga kaigsunan, ang impact. So, ang problema ato nila, di kita mga una, hantod din na ito mapatay, apas mo. Mga bakakon man yung mga wicked. Di dyo kumutuo nga dito mga ano. Kamuntuo mo? Di kumutuo. Tingali, samtang gamitin to sila, gasnak pa. Di kita mga on, ha? Yung sigungit. Di kita mga on, hantod din na ito mapatay si Paul. Wala man ni paadto dito for questioning. Gi-rescue man, gipakuyugan pa, 40 sila kabuok. Pilay gipakuyog. Ang katong kuan na 200, na 70, na mga kaigsunan piti naghana. No, giproteksyonan si Paul. Ang tanawa, triumphant ang anak sa Ginoo basta naa diha sa kabubuton sa Ginoo. Bisag pila pa nakabuok ang magplano og dautan sa usa ka tawo nga nangalagad sa Ginoo, mga kaigsunan, protected sa Ginoo. Triumphant of the righteous is real. Nagmadinaugon si Apostle Paul sa mga tinguha, mga igsoon, lalimad ka, dili sila mangaon hanto di nila mapatay si Paul. Uy, kuha na siya kanang that is a serious desire. Kung nagtuo mo, mga igsoon, nga sa atong pagpangalagad si Ginoo, walay tao magunahuna, ana. Di tapat yun, pero kanang dauton ta ba? Di ba? Na mga tao nga magkuan nimo, maglain ang iyang kasing-kasing, iyang hunahuna, magkuan ba, magplanog dautan, gubon ang imong reputation, ingon ana. Kay mo ginay number 1 gyud nga mahimong hurdle sa imong pagpangalagad, kana bang maguba ang imong reputation. Unya mo na paborito si Yawa, mga igsoon. Unya mo gamit na siya mga tao dayon to destroy your personality. So, ang Ginoo mo'y bahala diha. Kay kung ikaw magsigi og panagang didto, mga kaigsunan, makalimot na ka nga naa di ay kay trabaho. Tanawa ko sa gibuhat ni Apostle Paul. Adto didto sa kanang kuan, council, ang iyang hunahuna gospel. Bisag asa siya gospel. Wag gyud siya nibuwag, wa siya nibiya sa iyahang mission, sa purpose. Nganong naa siya, nganong ni-exist siya. Mao na nga ang Ginoo pod active kaayo sa pagsagang sa mga hapak, sa mga kaaway. Pero nganong kita, mga kaigsunan, makalusot man ang hapak sa kaaway. Sige matag panagang.
Makalimot man ta nga naay defender nato. Amo na nga dili mahimong triumphant ang mga Kristohanon kay dili man na righteousness ang imong gibuhat. Di ba? Pero diri makadungog ka. Mine eyes also shall see my desire on my enemies, and mine ears shall hear my desire of the wicked that rise up against me. Sa masugod kay sa dili makaibaw jud ka. Because the Lord will allow you to know it. Mabitaw na, daghang mga membro nga, gunahon dautan sa pastor. Ang pastor, makaibaw niya. Without the member knowing, nga nakaibaw na di ang pastor. At tanawa na niya, magsige tag-atubang niya, mag-smile ka na ko niya, kaibaw na ko sa imuhang intention. Lisod ang magpastor. Diba? Kanya, di ba ka pwede na ko diritsoon? Wato na ko ang Ginoo mo lihok. Pero mga kaigsunan, ang mga pastor, makaibaw na sa inyong mga kalihukan. Sa inyong kasing-kasing, sa inyong ihunana. Pero ang atong kinabuhi magod, pwede na gamit ka karon. Pero basig makarecover ka. Pero kung ako kang ipin down, basig madaot na gyud Ginoo ka. Lisod ang magpastor. Because you will give people chances the way Jesus Christ given you a chance. Wala, pirmi lang makaibaw, ako asawa. Gamiyon na siya nga. Mostly na, kuwan yun, nakita yun, nilutaw yun ba? Ang tanawa. Ang imong giingon sa una, nahitabo na yun. Katong mga nanghawa diri, ay dugay na kong kaibaw. No. Mabitaw, sigog warning ninyo, pagbantay mo, pagbantay mo. Ay mong paminaw ani kay naani mga dautan nga intentions kinabuhi. Pero maminaw gyapon mo ambot ninyo. Bisan sa warning, bisan saon og pahimatngon. Maminaw gyapon. Unya magduda pa ka. Siya kayo tuwa no? Kato sila o si pastor. Kuyawa nimo. You need to choose. No, ayo pabilin sa tunga kay liki man na. Wala kay maabtan diha. Mahanging ka. So it's either mo pili ka katong fully or mo pili ka diri sa iya sa Ginoo nga side. Na nimo makita nimo ang result. Mas may pa mo ato ka sa foolishness, makita nimo result dayon. Pero ano pabiling ka liki mga kaigsunan, hantod ka ron naglibog ka. Sa imong kinabuhi, wa pa kaibaw kung sa resulta. Pero kung imo gyud i-consider, seryoso ka sa imong pagkakristohanon, focus on the Lord. Kay naay triumphant diha. The triumph of the righteous is true. Real na, ang atong kaaway, pildi na nadaan. Klaro kayo nga sa Bible. So, ganong imo pa man ang pakabanaan? Ganong imo pa man ang haguan? Ganong imo pa na tagaag panahon, pildi na manadaan? Ay, panaminaw mo? Mapildi na di ay kupusdor. O, ikaw di kaaway di ay. Ayaw sugot nga ikaw may kaaway. Di ba? Kay, depende man nila to good kung asa ta mo give in. Ayaw jo give in sa kaaway. Kay mo gamit yun ang kaaway yun. Sa musugot kag sa dili, mo gamit na siya. Kung imo siyang tugutan, according sa gisulti nila, do not give an inch sa yawa because he will drive you a mile. Napoy niingon uban, ang akong yung mahinugduman ani si Pastor Fred, do not give an inch to the devil because one day he will rule your life. Kay naghatag kag 1 inch, moabot yan na paadto 12. Pag abot na sa 12, ruler na siya. Di ba pila ka inches ang 1 ruler? 12 ra. So, magbantay ta kay ang yawa di makumpiyansaan mga igsoon. Dili mananghid. Grabe ning yawa, mogamit siya way pananghiray. But the righteous are empowered by God's Spirit and protected from enemies. Wow. Praise the Lord. Mao ni nakanindot. So, mao ni kita mga Kristiyano pili ta. Will you be the wicked or the righteous? Kay pwede man ta mahimong wicked gihapon bisag luwas na ta.
Pwede man ka mo nahunag dautan sa imong isig ka Kristohanon bisag giluwas na ka sa Ginoo. And that is more painful sa mata sa Dios. Kaya nga naman, linuwas na ka, pero nga naa pa magkay dautan nga nahuna sa imong isig ka igsuon. Kaya pa, aton iklaruhon, pure ba atong tinanawan sa atong igsuon sa pagtuo? O naay dautan nimo nga pagtanaw? No, para di mo maglibog, pure ba ang imong dealings with your pastor? O naa kay ill feelings? Ang imong ginang i-clarify na nimo ngadto sa Ginoo. Isumbong na sa Ginoo, Lord, nga ako kasing-kasing, manibuot, Lord. Isumbong na sa Ginoo mga kaisunan. Kay way laing makakuha na makasumbong kundi ikaw. Number 5, the flourishing of the righteous. Ang pag-shine sa mga righteous. Those planted in God's presence thrive. Dili na mo mahibawan. Kay makitaan yun mo mga kaigsunan nga naagyo'y paglihok sa mga tao nga natanom diha sa Ginoo. Bearing fruit even in old age. Tanawa na ng mga Kristohanon. Pero ang mga Kristohanon nga wala natanom diha sa Ginoo ay banjing-banjing ng mga igsuon. Musimba usay way Bible ganida. Para nila ang simbahan mura na siya og kanang murag barkada type lang ba. Nga wala gyud kanang goal, wala intention usay buhaton na to. Wala ang Great Commission sa imong unahuna. Kanang mura magapundok lang tama nga maglipay-lipay lang gud-tagod kaon ana mo na nga magsikal pangita, wala man tay activity oy. Mga ligo po tagdagat, oy para na ilingaw, tempa asa rin kalipay na to. Naas dagat, naas kalag. Murag lahi man ang atong kalipay Ginoo. Di man malipay ang Ginoo kay nangaligo tagdagat. Malipay ang Ginoo kung dadan na to siya kalag. So kung ang kalipay sa Ginoo, dili nimo kalipay mga kaigsunan, agoy unsan din na klase ang imong kasing-kasing. Wa ka natanom diha sa Ginoo. Kung ako natanom lang yun ang matag Kristohanon, pasabot na disciple ang matag Kristohanon diha sa Ginoo, maningkamot yun na siya. Maningkamot, na siya buhaton, na siya goal, na siya abton siya ang kinabuhi. O ang pinaka nga gipaningkamutan niya abot, nga mamunga siya. Mamunga ang matag Kristohanon, mo thrive jud ka, mga kaigsunan. Kaya naa diha makita nimo ang panalangin sa Ginoo. Nga bisan tiguang na ka, nasi mong unahuna, mamunga ka. Even in old age. Mo na, nindot ka iba. Samtang naglimpyo mi diri. Tanaw mi ato mga hapon bitaw, mga tiguang. Puros tiguang, nanuroy. Din ko kung magkahiusa na yun ang simbahan. No? Ang mga senior citizen diri, naagi panahon nga, manuroy nga to sa kuan kay, wala man, you had your time. Di ba? Kanindot, anak. Kita na magsimbahan nga ingon, anak. Kung asa to ang mga nindot suruyanan, kinsa mga group karon, ato mo dito, mga senior citizen, suroy. Nga naman, because you serve the Lord. And you are capable. You are able. Bisag pila pa na, pila may kuan na gastuhon na pastor. Kuan ra 500,000. O sige. Pila ka bok senior citizen nga maglingaw-lingaw dito. Kay lahi gyud biya ni mga igsoon nga manglakaw mo grupo niya puros puno inyong bulsa. Kaysa manglakaw mo niya nay bulsa mga kaigsonan nga wa pay sud buslot pa. Kana bang naplitihan lang. Wag yan, di na malingaw. Kaya na kay gusto paliton, mga ka bati. Puros bati! Nanood sila daon sa may naadiha. Ambot kay lipay mga tao maggawas. Bati na. Kaya di ka ka-afford. Ang giplitihan na kanya, gastuhan pa ka sa tanang sudlan dito. Pero kanindot naman lang mga kaigsunan kung capable tanan. So kung na, mga abot na mga senior citizen, mga nangalagad si Ginoo ba, i-bless magyud na si Ginoo yun. You will become the example of the young generation.
Patanawa, si lulog lula ni mo, ito na, nurod dito sa Japan. Di ba? Apil mong lulo. Apil lulo dito. So makadesire sila. Ako sad, ganahan ko nga inig katiguwang nako. No, mahimo sad kong ingon ana. Pero unsa may tan-aw sa mga batan-on sa mga idaran diri nga makadesire sila, gusto ko mapareha anak niya. Unsa may ilay desire nato? Ang atong pagkaunsa. Pangutanan na to sila. Mga kaigsunan, wala tayo example gipakita nila. Wala tayo gipakita nila nga kana makadesire sila ba. Kaniyo mo ay ato pinakaipakita gyud ang pagpamunga. Be planted in the Lord. Kay ang tanan nga gipanalanginan sa Ginoo mauto ang namunga. So, usa na part na sa panalangin, pwede mo na ito pangayon sa Ginoo, Lord, sa kanindot, sa kalibutan, nga imong gihimo, Lord. Ang amo nakita, Pilipinas ra gyud. Luoy, di pa gyud tibuok Pilipinas. Pasalamat na lang tanga na YouTube. Na mga vlogger nga magsuroy-suroy. Pero lahi magyud ang mga igsoon nga masimhot nimo, kamiyon sila. Kabugnaw diri niya, di gini mo mapil kay pating limuota sa inyo. Di ba niya nagkantaon sila? Lami kayo niya, ikaw mayroon sila. Lami na. Lahi gyud makahungit pag kag-apil. Nakuha na to mga igsoon? No. Kagamay ra ana nga pwede i-provide sa Ginoo nimo. Pero atong bisitahon ang mga kasimbahanan, tanawa ang mga katiguangan kung unsay nahitabo. Kaingon lagi ko nga, grabe, ang kalibutan kaya nila inganaon ang mga tiguang. Ngano ang mga Kristohanon, kalimtan man ang mga tiguang. May numduman ang mga tiguang kay pabantayon og bata. Tempa na kayo. Pinoy pa imo. Unsay nakaingon ana, job. Hindi man pwede danon dito ang bata. Bibilin sa ni mama. O kamo mga abusado kay mo sa inyong ginikanan. Usa kadlaw kamo na sa ibinlan. Pero kung inyo nang gitarong og tudlo, gitarong ninyo inyong kinabuhi mga kaisunan, wag gyud apo mabilin sa imo. Kay gitarong nimong tudlo, naa sila'y time para sa ilang anak. Naa sila'y kwarta para sa ilang anak. Naa sila kompleto. Wala nimo sila gipasagdan nga dili sila makaton. Pero kung ang trend, na job mga igsoon, ikaw mo jaban, ikatiguwag nimo jaban yapon. Nya mo na pinakasakit nga trabaho mga igsoon, kay wala man ay sweldo. Babysitter. Wala na naisweldo eh. Pati pa, kamo nga nagbilin og mga anak sa inyong ginikanan, nagsweldo ba mo? Tagpila oras. Kaya kung mag-hire jud ka mga igsoon og kanang babysitter, tagpila oras ana? Tagpila oras, kamahal na. Oh, ngano di man nimo na sweldohan imuha ginikanan nga senior na ba yan na? Dapat dubli-dubli na imo ibayad na kay senior na ko na. Tayo pa naminaw mo? Or, insaktuhon ninyo inyong kinabuhi. Ikaw mismo may makahatag og panahon sa imuhang mga anak. Na? Mo na, kinahanglan mo flourish ta mga igsoon para makasabot ta ba? Nga, ang panalangin di ay sa Ginoo. Dili mag-agad kung pila ka oras imong gibaligya. Ang panalangin sa Ginoo mag-agad kung pila ka kalag imong nadangad to sa Ginoo. Ug kani nga panalangin wala siya na bilong lamang sa katong mga kusgan pa. Kay even sa imong katiguang una, pwede gyapon ka mamunga kung natanong ka diha sa Ginoo. Verse 12 to 15.
Ingon sa Bible, mga kaigsuonan, the righteous shall flourish like the palm tree. He shall grow like a cedar in Lebanon. Nagpilay edad aning mga kahuya, mapuslan, magkadugay, magkaligon. In verse number 13, those that be planted in the house of the Lord, paminaw, shall flourish in the courts of our God. Siya nga natanom diha sa simbahan. Siya nga natanom diha sa tigumanan sa Dios. Panalanginan sa Ginoo. Klaro kay gingon sa Bible, mga igsoon, shall flourish in the courts of our God. Unya, mao'y nahimong problema sa mga Kristohanon karon, mao'y gilikay-likayan sa mga Kristohanon karon. Kay kung natino pag yun nato mga igsoon, nga nisingkin yun sa itong una-una, ang simbahan, mao gining lugar nga kwanta kanang i-flourish ta sa Ginoo. O di ka ma-excited mag-adtog simbahan? Now, kumustahin nyo kaugalingon? Karon lang adlaw. Kaya pa may ugma po. Oh? Excited ba ka nagpadung diri? O ang imong tiil, imong giguyod. Simbahan na to. Luya, patos eh. Pero nakasabot ka nga, kung makaabot lang dyan ko rito, magmalipayon ko. Ogoy, mga kaigsunan, magsige pagka-ingos driver, no, pwede paspasan mo, no. Excited ka, oy. Dili na mo tugutan ba nga, kanang malangay ka. Kung makaklaim ka aning 13, o niya, katura man yung natanom. Kung sa'yo pasabot na nang natanom, nakasabot ka sa purpose nganong naagad diri. Nakasabot ka sa reason nganong giluwas ka. Kay daghan kay mga Kristohanon karon, wa nakasabot nganong giluwas ka. Nganong giluwas sila. O nganong kamo, nganong giluwas man mo, nganong nahimo man mong part sa church karon. Nakasabot mo? Nakasabot ba tantanan? Ngano man gani? To do the Great Commission. My life. Ganun, libugon pa man na ito itong utok. Para mamunga ta. Para magabig tagkalag. Para magsabwag ta sa Ebanghelyo ngadto sa mga tao nga wa pa kadungog. That is exactly na mo'y gisugo sa Ginoo. Kanang pagpanabang, kanang pagpakaon, those are part. No? Mahimo silang kuan ba, o sa isda pa, bait, para makadungog sila sa Ebanghelyo. Pero dili kaliwaan, mga igsoon, dapat real food ang imong pagpakaon, real food ang imong dili kay paminaw sa mo, sa di pa mo kakaon. Para nako, dili na real. When it's time to give, give. Dili nimo ibarter ba? No, dili ibarter. Kanang, tabangan tika, pero simba. Tabangan isa. Kinasing-kasing nga tabang ba? Dili ka na bang, kanang imo i-exchange ba? Imo man ay kasagaran na hitabo. O, katurang kuan ha, katurang nanimba, mo rin tagaan ha. Exchange. Murang imo gibayran ang ilang pag-anhi. Mabitaw na sa, kuan, ang gitudlo sa inyo ha. Disipula sila or tabangan nimo sila, dili para pasimbahon nimo. Tabangan nimo to show Christ in you. Then they will be the one to decide. Ganahan lagi kumukuyog sa inyo. Ingon anak mga igsoon. So ipakita na nato ang ni-flourish ta sa lugar sa Dios. So unsa gani ang buhaton nato para mo flourish ta? Ha? Unsa buhaton nato? Mamunga. Unsay buhaton nato para mamunga ta? Na? Unsay buhaton nato para mamunga? Sigurado mamunga kita. Unsa may isiguro nato? Okay, at tagata mo illustration. Kita na mong mangga, no? Kita mong mangga tingali. Kita na mong mangga. Yellow na kayo. Mangga, ha? Unya, ibutan na sa lamisa. Ibutan lang. Ayaw, hilabti. Ibutan na gida.
Muturok ba na? Muproduce ba na siya laing mangga? Kasi may buhaton ni mos mangga. Itanom. Unsa ganay buhaton nato para mamunga ta? Itanom. Unsay purpose sa Ginoo nganong giluwas ta? Para mamunga. Ay libugan ninyo, wa may laing reason nganong giluwas ta. Para mangabig tagkalag, para mamunga ta. Now dira, ay kinahanglan day ko mamunga. Unsay buhaton para mamunga. Mao na day na. Kinahanglan ka itanom. Kay katula mang gitanom diha sa balay sa Dios, mauray mag-flourish, mauray magmalampuson, mauray mamunga mga kaigsuonan. Verse 14, they shall still bring forth fruit in old age. They shall be fat and flourishing. Mao ni ang mga senior citizen, mga igsuon, nga kayang magsuroy-suroy o maglingaw-lingaw, magsakay-sakay og yat, magsuroy-suroy ngadto sa kanang kabukiran sa laing nasod. Tayo panaminaw mo? O tayo pagkadisar mo ingon ni? O ini katiguang ninyo, manguli ra mo sa inyong probinsya. Aron mananom. Why don't you enjoy your life and be a blessing kung asa ka mo adto? Kadaghan makit-an nimo mga kigsunan ng mga batan-on nga mga Pilipino sad makit-an nimo dito sa lugar nga mga tuwan nga ikaw nagsuri-suri ka, makit-an nimo mga batan-on nga kanang luoy kay kinabuhi. You can be an encouragement to them. Di ba? Makaingon sila kanang sir, nganong nakasuri-suri man mo sa gibuhat ninyo sa inyong pagkabatan-on? Wag yun mi nabaho. We serve the Lord. Kanindot nga example. Ba't pila kay sweldoan ang mga lagat tas Ginoo? Ikaw may magbuot. Ikay magbuot. Tinuod na dili. Tepa, tinuod na dili. Pangayo bisag unsa. Ug ihatag na sa kung amahan nimo. Kisa gipabuot niya pilay mo dawaton. Ikaw. So ang pagpangalagad sa Ginoo, ikay magbuot pila imong dawaton. Ang problema lang wa ta kasabot. Ang problema lang di ta katuo. Ang problema lang adto ta sa pastor mangayo. Muna kasagaran sa mga Kristohanon nga mga lagad, may istorya sa pastor, pila ay inyong allowance diri pastor. Ayaw mo ng allowance mga igsoon. Blessing mo inyong pangayoon sa Ginoo. Kaya ang mga Kristohanon, makita na ko mga kaigsunan, ang mga Kristohanon nga lagad nga nagdawat og allowance, ingon ana gyud ilang kinabuhi, hantod sila mga matay. Wa ko kita nga nag-flourish because they do it for the allowance. Mo visit sila kay tungod sa allowance. Di man sila tagag-allowance kundi sila maka-report. So gihimo nga job. Dili man na mga kaigsunan bugtian og salapi sa tao ang pagpangalagad kay ang Ginoo gasaad na. Ang dapat itudlo na to saktuha inyong kasing-kasing kay way makapildi sa unsay ihatag sa Ginoo nimo kung mangalagad ka. So the best thing we can do is to teach people how to serve the Lord properly. No, dili kay ako mo ingon ko diri, sige, kaysa to ang kanang makakuan. Kada bunga tagaan ta mo og 500. Agkoy. 500 ra. Ang giingon si Ginoo, pangayo bisag unsa. Ay pa nakadungog mo ani giingon sa Ginoo. Makadagi kag fruit that should remain. Whatsoever ye shall ask of the Father in my name, He may give it you. What may believe, ana? Ni-believe mo, ana? Wala. So, kung ingon, ana, di ay ang kanang pamaagi sa Ginoo, muhunong bakag pamunga sa diyang matiguang na ka? Pero, isiguro yung nagtanong, imong kaugalingon. Because they shall still bring forth fruit in old age.
They shall be fat. Nagtuo mo lawas ang natambo ka ni? No. Ang ilang panalangin, they shall be fat and flourishing. Verse 15, unsa may reason nga nung ipanalanginan? To show that the Lord is upright. He is my rock, and there is no unrighteousness in Him. When God makes a promise, He will fulfill. There is no unrighteousness with the Lord. So, naa may mga promesa, gisaad sa Ginoo diri, nga di man siya bakakon, mga igsoon, di man siya unrighteous. Ganong di man nato makip, or di man nato matuman o mabuhat ang gisugo sa Ginoo. Nga naman siya promise. Di siya kasaligan. Ako kay pangutala, no? Yung sa dadi ko ninyong bunga, panalanginan ta mo. Kung sa gibot sa mga Kristohanon, wa man nagdag bunga. Usay gani, maglisod pag-anhi diri. Bunga pa. Di ba? Unya, iuli ninyo ang tithes, kay bubuan ti kag panalangin. Muuli ba? O watay salig sa gisulti sa Ginoo ba? O, pakan na ang mga gigutom. Kay ikaw panalanginan sa Ginoo. Unya, unsa may atong gibuhat? Wala kay wa man tanangandam anang dapita. Sa atong simbahan natay agak rescue nga naa sa atong offering. Para na sa dili membro diri. And that is part of winning them. Kisa may musud ana kita. Kita magbutang diha. Mercy giving. Para sa mga Kristohanon nga naa diri sa sud nga medyo na ipanginanglan. Diha ta makuo. So mo na atong tanawon, ang Ginoo naghatag siya og instruction, naghatag siya og kanang kanang angay natong buhaton para buktian niya mga igsoon. But the problem is, wa ato gibuhat simply because we doubted Him. Di na nato ni ilikay-likay. Wag yun tani tuos Ginoo. Na di ra ba mo amen? Tinuod ang panalangin. O ang reason nga nung panalanginan tas Ginoo tungod aning verse 15 para ipakita kung kinsa ang Ginoo sa atong kinabuhi. Pero mangutana ko ninyo, how can you show to people whom you know who God is in your life? Ha? How can you publish God through you? Katong mga dugay na nimong kaila sa imong kinabuhi, nagkita mo, mingon sila, hala, naunsa na magkakanindot diba sa imong kinabuhi? Aw, kuyo, gurmis Ginoo. O kinsa man mga tao nga makita nimo before, kauban nimo sa una, nagkita mo karon, unya, mapasundayag nimo si Kristo tungod kay nahibong sila na unsa na imong kinabuhi, kanindot na ba? Mo na reason nga nung i-flourish ka. Muna reason nga nung panalanginan ka. According to the Bible, the nation will see. Sa tithes pa lang ha, makit-ad ka sa mga katawhan. Unya ino rin ka na blessed ka. You are blessed. O muna mo ipakita. Ipasundayag nimo nga nindot kang Ginoo. Siya ang pinaka-best nga ikauban sa kinabuhi. To show that the Lord is upright. Di yun siya kamao mamaka. Di siya kamao mo twist sa iyang word. When He says it, it will happen. And He is my rock. And there is no unrighteousness in Him. Nindot kayo kuyugan ang Ginoo. The righteous life is marked by stability, growth, and enduring testimony to God's faithfulness. So matawag ba nato ang atong kinabuhi, mga kaigsuonan nga righteous? Matawag ba nato? Kaya kung matawag nato atong kinabuhi, ako pastor, I'm living a righteous life. So naa kay stability, naa kay growth, unya bisag daghan kayong problema na enduring sa pagpakita sa testimony
sa pagka matinud-anon sa Dios. Kaya di man gud ingon kana bitong why problema pag ikaw naa ka sa Ginoo. But you can let people see God's faithfulness in saving you in whatsoever situation or problem nga naa ka diya. Makita sa mga tao. Bisan kita mismo mga kaigsunan, mo agita, ako kay problema sa unahan. Pero ang ato ba is, di ta makuyawan bitaw tungod sa problema. Ang ato ma-excited ta ba? Usaw ka ta pagpatabog sa ginawa nino? Lahi ang excitement. So, nindot kayo mga igsoon kung ang Ginoo kauban na to. So, ayun na siyang pulihi. Stick to the Lord. Amen? Ayaw lugak-lugak. Kung karon ka nang na-encourage ka ron, ikaw man, mau pa'y paggawas ni mo sa simbahan. Maunsa mong kawin? Kuyog sa Ginoo. No? Ikaw mismo mo decide, mukuyog ko ni mo, Lord. Asa man ta, Lord. Unsa may buhaton na to ng Lord. Kaya panaminaw ta? Para makita gini mo, tinuod ang giingon si Ginoo. Nga, na ay pag-flourish diha sa balay sa Dios. Na ay pag-shine. Na ay paglampos. Na ay kalipay. Every head bow, every eye closed. Heavenly Father, thank you, Lord, for this morning. Thank you for giving us this opportunity nga matudloan na usab sa imong mga pulong, Lord, ug tabangi nga mahinumduman gyud nimo. Kay ang yawa, ang iyang trabaho, Lord, nga i-erase niya kung unsa may among nadunggan. So please help us, Lord, to keep your words and to believe in your words so that we could experience it. Kay once ma-experience na namo ang imong pulong, di na gyud na namo makalimutan. And we could share it and we could show it. Ang result, Lord, di gyud namo ma-deny. So, nag-ampo mi, Lord, nga ang imong mga pulong dili namo tugutan nga mulabay nga way mahitabo sa among kinabuhi. Because we believe that your words buhi ni siya. Ang imong mga pulong tanan buhi. And we should expect life in it nga makita diri sa among kinabuhi mismo. So, salamat kayo sa Balang Espiritu nga maoy tigtudlo, maoy reason nga nung makadawat mi sa imong pulong o magamit namo because of the Holy Spirit within us. Thank you so much for saving us and for entrusting to us this ministry of the gospel. So please help us, Lord, nga mahimo ming faithful ani. Nga bisan nga igabot na sa panahon nga maniguwang nami, magpabilin gihapon ang among desire sa pagpamunga. Salamat kay Lord sa encouragement. And please help us nga dili lang mi ma-motivated today. Help us, Lord, nga matanom gud mi diha sa imong simbahan. Kay kung motivation lang ni ang pagdawat namo sa imong pulong, dali ra kayo na luyahon sa yawa. But please help us to be planted in your house. Thank you, Lord, and for your glory, we pray in Jesus' name.